tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakan at pinagsamang serye ng mga pag-atake gamit ang mga missile at drone ang muling tumama sa rehiyon ng Kiev at mga karatig na lugar sa Ukraine noong Agosto 5, 2026. Ang panibagong alon ng pambobomba mula sa himpapawid na ito mula sa mga armadong lakas ng Russia ay nagdulot ng matinding epekto sa kaligtasan at pamumuhay ng mga residente sa rehiyon ng kabisera. Sa opisyal na ulat ng mga autoridad, kumpirmadong 17 katao ang nasawi habang higit sa 44 na iba pa ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng antas ng tensyon at ng matinding banta sa seguridad sa buong timog silangang Europa. Sa pagtalakay sa kaganapang ito, mahalagang panatilihin ang isang objektibo, seryoso at walang kinikilingang pananaw upang maipaabot ang pinakabagong mga katotohanan ng walang anumang pagkiling. Ang layunin ng ulat na ito ay magbigay ng malalim at balanseng pagsusuri sa mga totoong nangyari sa lupa at sa hangganan ng himpapawid ng Ukraine. Para sa mga manonood sa Pilipinas na sumusubaybay sa mga pandaigdigang kaganapan, ang pag-unawa sa sigalot na ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan sa kasalukuyang kalagayan ng heopolitika at militar sa buong mundo. Upang magkaroon ng komprehensibong pag-unawa, hatiin natin ang paksang ito sa dalawang pangunahing anggulo ng talakayan. Ang unang anggulo ay nakatuon sa epekto sa mga tao o ang direktang epekto ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa mga sibilyan, mga pasilidad ng komersyo at lokal na infraestruktura. Ang ikalawang anggulo naman ay nakasentro sa teknikal at militar na dimensyon, partikular ang kakayahan at mga limitasyon ng pinagsamang sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine laban sa mga makabagong mga sandatang balistiko at hipersoniko. Ang kamakailang pag-atake noong Agosto 5, 2026 ay itinuturing na isa sa mga pinakakomplikadong paglusob mula sa himpapawid na naitala sa rehiyon ng Kyiv kamakailan. Gumamit ang mga militar ng Russia ng higit sa 100 sasakyang panghimpapawid na pinalipad mula sa iba't ibang stratehikong lokasyon at punto ng paglulunsad. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng isang organisadong hakbang upang subukin ang katatagan ng pambansang depensa ng Ukraine. Dahil dito, ang rehiyon ng Kyiv ay muling naharap sa isang kritikal na pagsubok sa gitna ng patuloy na digmaan. Batay sa mga kumpirmadong talaan ng serbisyong pang-emerhensiya ng Estado at ng lokal na pamahalaan ng Ukraine, ang pinsala mula sa pambobomba ay kumalat sa iba't ibang distrito ng rehiyon ng kabisera. Ang formal na bilang ng mga biktima sa kasalukuyan ay umabot sa 17 na kumpirmadong nasawi at 44 na opisyal na napaulat na nasugatan. Mula sa kabuuang bilang ng mga namatay, 40 na biktimang naitala sa mas malawak na rehiyon ng Kyiv, habang ang 3 naman ay mula sa mga tiyak na pasilidad na direktang tinamaan ng mga bala o missile. Sa mga distrito ng Brovary, Bucha at Pastiv nakapagtala ang mga pangkat ng pagsagip ng malalaking sunog sa mga sentro ng lohistika at imbakan ng mga paninda. Partikular na naapektuhan ng mga lokalidad sa Velika Dimerka, Kivitneve, Peremoha at Sofivska kung saan mabilis na kumalat ang apoy matapos ang mga pagsabog. Ang mga pasilidad na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng daloy ng supply at distribusyon ng mga kinakailangang supply sa lalawigan. Ang pagkawasak ng mga gusaling ito ay nagdulot ng malaking pagkaparalisa sa lokal na ekonomiya ng rehiyon. Tinamaan din ng mga pag-atake mula sa himpapawid ang ilang mahahalagang pasilidad ng komersyo at transportasyon sa loob ng rehiyon. Isang malaking bodega ng pangkalahatang paninda na pagmamay-ari ng kumpanyang Epicenter ang ganap na natupok ng apoy kung saan isang empleyado ang formal na naitalang namatay. Sa isang sentro ng paghihiwalay ng mga padala naman, 3 manggagawa ang nasawi habang ginagampanan ng kanilang tungkulin sa gabi ng pag-atake. Bukod dito, 8 katao ang namatay nang tumama ang pag-atake sa isang rehiyonal na estasyon ng tren sa silangang bahagi ng Kyiv. Naapektuhan din ng mga pag-atake mula sa himpapawid ang iba pang sektor ng industriya sa paligid ng lungsod. Kabilang sa mga napinsalang pasilidad ay isang pasilidad sa paggawa ng serbesa at mga imbakan ng mga materyales para sa konstruksyon. Ang mga pag-atake sa mga komersyal na lokasyong ito ay nagpakita ng malawak na saklaw ng pinsalang dulot ng pambobomba sa iba't ibang uri ng negosyo.
Dahil dito, maraming pasilidad ang pansamantalang itinigil ang operasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga autoridad. Mahalagang linawin bilang tala sa pagsusulat at muling pagsusuri na ang mga paunang bilang at pagkakahati-hati ng mga biktima na ito ay nakabatay sa mga paunang opisyal na pahayag ng mga lokal na pangkat pang-emerhensiya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at paglilinis sa mga nawasak na gusali sa bawat probinsya at lungsod sa loob ng rehiyon ng Kiev, ang mga datos na ito ay maaari pang magbago kapag may nakuha ng mga bagong opisyal na ulat. Ang patuloy na beripikasyon ay kinakailangan upang matiyak ang kawastuhan ng mga impormasyon ukol sa mga sugatan at nasawi. Sa usapin ng mga armasyong ginamit, ipinakita ng ulat na ang Russia ay nagpakawala ng iba't ibang uri ng mga target sa himpapawid laban sa rehiyon ng Kyiv. Kasama sa mga ginamit na sandata ang 115 na mga drone na binubuo ng Shahed, 136 mga drone na sumasabog sa target, mga bersyong pinatatakbo ng makinang jet, at mga drone na panlinlang na walang armas tulad ng Gerbera, Italmas, at Parodia na nilagyan ng mga pampalakas ng baliksenyas sa radar. Ang paggamit ng mga panlinlang drone na ito ay may layuning lituhin ang mga sistema ng radar ng kalaban. Bukod sa mga drone, nagpakawala rin ang mga armadong lakas ng Russia ng 24 na mga balistikong misail at 4 na mga hipersoniko o kontrabarkong misail sa parehong pagkakataon. Ang mga balistikong missile ay kabilang ang mga Iskander-M at ang mga missile na KN, 23 na ibinigay ng Hilagang Korea. Samantala, ang 4 na mas makabagong missile ay binubuo ng 3M22 Zircon at P800 Onyx. Ang ganitong kombinasyon ng mga armas ay nagpapakita ng paggamit ng iba't ibang klase ng teknolohiya sa iisang operasyon. Ang mga lugar ng paglulunsad o pinagmulan ng pagpapakawala ng mga armas na ito ay mula sa iba't ibang stratehikong lokasyon tulad ng Bryansk, Kursk, Crimea at sa Dagat Itim. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming magkakahiwalay na punto ng paglulunsad, nagawa ng militar na atakihin ang Kyiv mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ang ganitong sabay-sabay na pag-atake mula sa maraming direksyon ay nagdudulot ng matinding pagsubok sa panig ng depensa sa himpapawid ng Ukraine sapagkat kailangan nilang bantayan ang kabuuang palibot ng kanilang himpapawid. Ang ginamit na taktikang militar sa pambobombang ito ay tinatawag na pagkakatugma ng oras at direksyon o mas kilala bilang taktika ng sabayang malawakang pagpapaputok. Idinisenyo ang ataking ito upang ayusin ang schedule ng paglipad ng mga armas na may magkakaibang bilis. Ang mga mabagal na mga drone na may bilis na 150 hanggang 200 km kada oras ay inilunsad ng maaga upang makarating sa lugar ng target sa eksaktong oras na dumarating din ang mga ballistic at hypersonic missiles na lumilipad sa bilis na Mach 6 hanggang Mach 9. Sa ilalim ng mekanismong ito, ang mga panlinlang drone at Shahed 136 ay pinalilipad sa unang alon upang lutangon o guluhin ang pagsubaybay ng radar ng sistema ng depensa sa himpapawid. Sa pamamagitan ng paglikha ng napakaraming mga huwad o hindi pangunahing target sa monitor ng radar, napipilitan ang mga tagapagpatakbo ng depensa sa himpapawid na gamitin ang kanilang mga missile na pangharang. Kapag naubos o naabala na ang atensyon ng sistema ng depensa, ang mga mas mabilis at mas mapanalasang ballistic at hypersonic missiles ay nakakapasok sa himpapawid upang tumama sa kanilang mga target. Sa pagsusuri sa pagganap ng sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine, nagpakita ng magkaibang antas ng tagumpay ang depensa depende sa uri ng banta. Sa kaso ng mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o mga drone, nakapagtala ang Ukraine ng mataas na antas ng matagumpay na pagharang sa kabuuang 115 na mga drone na ipinadala ng Russia. 98 sa mga ito o humigit kumulang 85% ang matagumpay na nabaril ng mga gumagalaw na pangkat pamamaril at mga sistemang panandaliang saklaw para sa depensa sa himpapawid. Gayunpaman, kakaiba ang naging resulta pagdating sa mga ballistic at hypersonic missiles na inilunsad sa kaparehong sabay-sabay na bugso ng pagpapaputok. Sa partikular na ataking ito noong Agosto 5, 2026, nakapagtala ng 0% hanggang sa napakababang antas ng interception laban sa mga Iskander-M, KN-23 at Zircon missiles sa rehiyon ng Kabisera. Sa pangkalahatang ulat sa buong bansa, ang pambansang antas ng matagumpay na pagharang para sa Iskander-M
ay bumagsak sa 5% hanggang 30%, na malayong-malayo sa dating 16% hanggang 40% antas ng matagumpay na pagharang noong may sapat pang supply ng mga pangharang na misail. Upang mas maunawaan ang pagkakaibang ito, mahalagang tingnan ang teknikal na katangian ng bawat armas at ang katapat nitong depensa. Ang mga Shahed 136 at panlinlang mga drone na lumilipad sa mas mabagal sa bilis ng tunog na bilis ay madaling ma-intercept ng mga sistemang panandaliang saklaw, ngunit nagdudulot ng matinding pagod at pagkaubos ng mga kagamitan at supply sa mga gumagalaw na pangkat. Ang mga Iskander-M at KN-23 na lumilipad sa bilis na Mach 6 hanggang 7 ay nagtataglay ng mga biglaang maniobra sa huling yugto ng paglipad na nagpapahirap sa pag-target sa kanila. Samantala, ang 3M22 Zircon na lumilipad sa bilis na Mach 8 hanggang 9 ay nagiiwan lamang ng napakaliit na napakaikling panahong pagtugon para sa radar. Ang pangunahing dahilan sa limitasyong ito ng depensa sa himpapawid ay ang tinatawag na mabilis na pagkaubos na nakaimbak ng mga pangharang na misail o ang mabilis na pagkaubos ng supply ng mga misail na pangharang. Ang pandaigdigang produksyon ng PAC, 3MSE, mga pangharang na misail na ginagamit ng sistemang Patriot na ibinigay ng Estados Unidos ay nasa humigit kumulang 50 hanggang 60 missiles lamang kada buwan. Kapag ang isang malaking sabay-sabay na bugso ng pagpapaputok ng pambobomba ay nangangailangan ng 30 hanggang 40 mga pangharang na misail sa loob lamang ng ilang minuto, mabilis na nasasaid ang mga imbak na kinakailangan para sa proteksyon ng lungsod. Bukod sa kulang na supply ng mga pangharang na misail, ang mga bagong bersyon ng Iskander-M balistikong misail ay nilagyan na rin ng mga makabagong panlaban na teknolohiya ng Russia. Habang bumabagsak ang missile sa target nito sa huling yugto ng paglipad, nagagawa nitong maglabas ng mga panlinlang na panggulo ng signal at gumawa ng mga biglaang pagbabago sa direksyon ng paglipad. Ang mga teknikal na pagbabagong ito sa programang pangkontrol at mga pisikal na bahagi ng missile ay nagdudulot ng matinding pagkalito sa sistema ng pagsubaybay ng sistemang Patriot. Isa pa sa mga pangunahing limitasyon ay ang limitadong saklaw na heograpiko ng mga makabagong mga sistema ng depensa sa himpapawid sa buong bansa. Ayon sa mga militar na pagsusuri mula sa RUSI at CSIS, mayroon lamang ang Ukraine ng tinatayang 6 hanggang 10 baterya ng sistemang Patriot sa kabuuan ng pambansang teritoryo. Dahil dito, kinakailangang italaga ang mga natitirang baterya sa mga pinakakritikal na lugar lamang na nagiiwan ng mga puwang sa depensa sa labas ng mga pangunahing zonang urban at probinsya. Bilang tala sa pagsusulat, ang mga partikular na detaling ito ukol sa teknikal na kapasidad at antas ng matagumpay na pagharang laban sa Iskander-M at Zircon ay kinakailangang suriing mabuti at lagyan ng sanggunian batay sa mga kumpirmadong ulat ng Ukrainian, Air Force at mga independiyenteng tagasuri sa depensa. Ang pagpapanatili ng katotohanan at pag-iwas sa anumang spekulasyon ay mahalaga sa pagbibigay ng tumpak na pagsusuri sa sitwasyon ng depensa. Tingnan naman natin ang estratehikong layunin ng malawakang pambobomba mula sa himpapawid batay sa pananaw ng mga taktikang pang-operasyon ng militar ng Russia. Ang unang pangunahing layunin ng ganitong mga pag-atake ay ang tinatawag na sapilitang pagpapahina sa kakayahan ng Estado sa pamamagitan ng pag-target sa mga sentro ng lohistika, mga bodega ng komersyo at mga pasilidad ng transportasyon. Layunin ng operasyon na iparalisa ang ekonomiya, pananalapi at pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng Ukraine. Ang ikalawang estratehikong layunin ay ang unti-unting pag-ubos sa kakayahan ng kalaban o ang pagpapatagal ng digmaan upang ubusin ang kakayahang pinansyal at industriyal ng kalaban at ng mga alyansa nito. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga murang sandatang maramihang ginagawa at mga panlinlang, pinipilit ng Russia ang mga kanluraning bansa na gumasta ng napakalaking halaga upang palitan ang mga mamahaling misail na pangharang ng depensa sa himpapawid. Ang ganitong hindi pantay na gasto sa pagitan ng pag-atake at pagdepensa ay nagdudulot ng matinding presyur sa mga tagapagtustos ng armas. Ang ikatlong layunin ay ang tinatawag na pagpako sa mga kagamitang pandepensa sa iisang lugar sa larangan ng taktika.
Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabanta sa kabiserang lungsod tulad ng Kiev, napipilitan ang militar ng Ukraine na panatilihin ang kanilang mga pinakamahusay na mga sistema ng depensa sa himpapawid sa mga sentrong urban. Dahil dito, hindi nila mailipat ang mga kritikal na mga baterya ng Patriot patungo sa unang hanay ng labanan upang protektahan ang mga sundalo sa pook ng labanan. Ang mga bagong taktikang ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa pangkalahatang sitwasyon ng labanan at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente sa Ukraine. Ang paulit-ulit na pagtunog ng mga sirena ng babala sa pag-atake mula sa himpapawid at ang banta ng mga bumabagsak na mga labi ay nagdudulot ng patuloy na takot at abala sa mga mamamayan. Ang pagkasira ng mga pasilidad ng kuryente at palengke ay nagiging sanhi rin ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Sa usapin ng opisyal na reaksyon ng magkabilang panig, nagpalabas ng magkasalungat na pahayag ang pamahalaan ng Ukraine at ang kagawaran ng tanggulan ng Russia. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay formal na kumondena sa mga pag-atake at tinawag ang mga ito bilang mga taktikang pananakot na direktang nakatutok sa mga pampublikong pasilidad at bodega ng komersyo. Binigyang diin niya na ang pagpasok ng mga missile sa lungsod ay direktang resulta ng naubos na inventaryo ng mga sandatang pandepensa sa himpapawid. Dahil dito, muling nanawagan ng pamahalaan ng Ukraine sa mga kasapi ng G7 at Unyong Europeo para sa mabilisang tulong sa bala at mga karagdagang mga missile na pangharang. Kasabay nito, hinimok din ni Zelensky ang pandaigdigang komunidad na magpatupad ng mas matitinding sanksyon laban sa mga dayuhang kumpanya na nagpapadala ng mga pyesa sa mga tagagawa ng missile sa Russia. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matinding pangangailangan ng bansa sa suportang militar mula sa labas. Sa kabilang banda, ang kagawaran ng tanggulan ng Russia ay naglabas din ng kanilang opisyal na posisyon ukol sa ginagawang operasyon. Iniuulat ng Moscow na ang kanilang mga malayuang pag-ataking mataas ang katumpakan ay nakatutok lamang sa mga kompleks na pangmilitar at pang-industriya, mga sentro ng lohistika at infrastruktura ng enerhiya na sumusuporta sa mga armadong lakas ng Ukraine. Ayon sa kanilang pahayag, ang bawat target ay maingat na pinili upang bawasan ang kakayahang militar ng kalaban. Mariing itinanggi ng panig ng Russia ang mga ulat na sila ay direktang nagpapakawala ng mga missile sa mga pamayanang tirahan o mga pasilidad ng sibilyan. Isinisisi ng militar ng Russia ang mga napinsalang gusali at mga namatay sa lupa sa mga bumagsak na mga labi o kaya ay sa mga sirang missile na panlaban sa sasakyang panghimpapawid na pinalipad ng mismong Ukrainian mga unit ng depensa sa himpapawid. Ang magkasalungat na pahayag na ito ay nagpapakita ng magkaibang salaysay na ipinaglalaban ng magkabilang bansa sa gitna ng digmaan. Bilang tala sa pagsusulat, mahalagang patuloy na alamin at kumpirmahin ang mga opisyal na pahayag ng magkabilang panig hinggil sa eksaktong antas ng matagumpay na pagharang at tagumpay sa operasyon ng bawat militar. Ang paghahambing sa mga pahayag ng Kiev at Moscow ay nagbibigay ng mas malinaw na konteksto sa tunay na nagaganap sa larangan. Ang pagrespeto sa mga opisyal na ulat ng bawat panig ng walang kinikilingan ay pundasyon ng objetibong pagbabalita. Ang mga pag-atake mula sa himpapawid na ito sa rehiyon ng Kiev ay nagdudulot din ng mas malawak na epekto sa seguridad ng buong Timog Silangang Europa. Dahil sa lapit ng ilang mga lugar na target sa mga pambansang hangganan, ang mga pag-atake malapit sa rehiyon ng Danube ay nagpapataas ng peligro ng di sinasadyang paglala ng tensyon. Ang mga drone na naliligaw ng landas o bumabagsak ng mga labi ay nagdudulot ng direktang banta sa seguridad ng mga karatig bansa tulad ng Moldova at Romania na isang opisyal na kasapi ng NATO. Bukod sa usaping militar, ang patuloy na pinsala sa sistema ng supply ng kuryente ng Ukraine ay nagdudulot din ng matinding kawalang katiyakan sa supply ng enerhiya sa buong kontinente. Ang pagkasira ng mga pasilidad ng kuryente sa Ukraine ay nagdudulot ng karagdagang pangangailangan sa pamilihan ng enerhiya sa Europa. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng kuryente at langis sa mga kalapit na bansa sa Europa na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang isa pang kritikal na usapin ay ang tinatawag na paglaganap ng mga ipinagbabawal na armas at teknolohiya. Ang kumpirmadong paggamit ng mga mula sa Hilagang Korea, mga balistikong missile tulad ng KN, Beta 3 at mga disenyo ng drone mula sa Iran ay nagpapakita ng paglakas ng isang bagong alyansang pangmilitar at pang-industriya.
Ang pagtutulungang ito sa pagitan ng mga bansa ay nagdudulot ng mga bagong alalahanin sa seguridad hindi lamang sa Europa, kundi maging sa Asya at Gitnang Silangan. Bilang buod sa mga pangunahing puntos ng ulat na ito, ang malawakang pinagsamang pambobomba noong Agosto 5, 2026 sa rehiyon ng Kiev ay nagpakita ng isang malaking pagbabago sa takbo ng makabagong pakikidigma sa himpapawid. Ang paggamit ng estratiya ng sabayang pagpapadala ng napakaraming target na pinagsasama ang mga murang panlinlang, mga balistikong missile, at teknolohiyang hipersoniko ay naglantad sa mga limitasyon ng kahit na ang pinakamodernong mga sistema ng depensa sa himpapawid. Ang usapin sa dami ng nakaimbak na mga pangharang na missile at supply ng mga pangharang na missile ay naging pangunahing salik sa kakayahang protektahan ang mga lungsod. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling malinaw na ang epekto ng sigalot sa Ukraine ay patuloy na lumalampas sa mga hangganan ng silangang Europa. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng mahalagang aral sa lahat ng bansa ukol sa kahalagahan ng pambansang depensa, katatagan ng daloy ng supply, at kahandaang diplomatiko sa harap ng mga bagong banta sa seguridad. Ang pagsubaybay sa mga kaganapang ito ng may objetibo at balanseng pananaw ay mahalaga upang maunawaan ang hinaharap ng pandaigdigang kapayapaan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga pagsusuri at balita ukol sa mga pinakabagong kaganapan sa buong mundo. Kung nais ninyong manatiling may pinakabagong impormasyon sa mga objetibo at malalim na ulat na tulad nito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at i-like ang videong ito. Pindutin din ang kampana ng abiso upang maging unang makabalita sa ating mga susunod na talakayan.